Welcome back sa Filipino Guro. So ngayong araw ay meron naman tayong matututunan sa ating bagong video. Napansin mo na ba kung paano tayo naapektuhan ng ating mga akdang binabasa? Yung tila bang paano tayo tumatawa, paano tayo napapaiyak, at paano tayo napapaisip ng ating binabasa o yung akdang ating pinapanood. Pero naisip mo rin ba kung bakit tayo nagre-react ng ganitong reaksyon? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating pananaw? Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong pagkatao, sa iyong karanasan, at maging sa iyong kultura? Dito na papasok ang teoryang pampanitikan. Sa episode na ito, tutulungan kitang mas maintindihan mo ang kahulugan at mas mapalawak ang iyong pananaw sa kahalagahan ng teoryang pampanitikan at ipapaliwanag natin yan sa loob ng 5 minuto. Isipin mo, nung binabasa natin ang Noli Me Tangere noong grade 9, nararamdaman natin ang galit kay Padre Damaso. Nanggigigil tayo sa galit, diba? Ang dalamhati at awa natin kay Sisa at ang matibay na loob ni Ibarra. Pero, naitanong mo ba, bakit kaya tayo naapektuhan ng mga karakter na ito? Ano ang tunay na mensahe ng nobelang ating binasa? At paano ito nauunawaan sa mas malalim na paraan? Dito pumapasok ang konsepto ng teoryang pampanitikan. Isipin mo ito bilang isang lente, isang espesyal na paraan ng pagtingin or pagkilates ng akda para makita hindi lang ang kwento, kundi kung paano ito hinabi at makita ang layunin at paano sumasalamin ang akdang ating binasa sa lipunan at sa mismong manunulat. Ang teoryang pampanitikan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, para masuri ang mga akdang pampanitikan ng mas malalim. At pangalawa, ay para mas maunawaan mo ang mas malawak na kahulugan ng akdang binabasa. Isipin mo na parang puzzle. Ang bawat teorya ay nagbibigay sa atin ng piraso para mabuo ang mas malaking larawan. Halimbawa, kung gusto mong intindihin ang tauhan, kung paano siya nag-iisip at bakit siya kumikilos ng ganon, gagamitin mo ang teoryang psikolohikal. Kung gusto mo namang makita kung paano naiimpluwensyahan ng lipunan ang mga tauhan at ang kwento mismo, narito ang teoryang sosiolohikal. At kung ang focus mo naman sa pagbabasa ay ang istruktura ng kwento, paano ito binuo, pwede mong gamitin ang teoryang formalismo. Isipin mo ang isang kwento bilang isang obra maestra, isang painting na punong-puno ng kulay at detalye. Kapag tinitingnan mo ito mula sa malayo, makikita mo ang kabuuan ng painting na ito. Pero kapag lumapit ka, mapapansin mo ang bawat detalye ng kulay, bawat stroke ng brush, at ang emosyon sa likod ng painting na iyong tinitingnan. Ganyan din ang kwento. Sa unang tingin or sa unang basa, para bang simpleng salaysay lamang ito. Pero sa tulong ng teoryang pampanitikan, makikita natin ang mas malalim na kahulugan, ang mga ideyang nakatago, ang epekto ng panahon at kultura sa tekstong ating binasa, at maging ang ugnayan nito sa ating buhay. Dahil ang pagbabasa ay hindi lang basta pagtingin, ito ay isang paglalakbay ng pag-unawa. Ngayon, maaring naisip mo, bakit kailangan ko pang pag-aralan ng mga teoryang pampanitikang ito? Nagpapahirap lang ito sa aking pag-aaral. Hindi ba pwedeng basta magbasa lang ako? Actually, tama ka. Pwede namang magbasa or basta ka lang magbasa. Pero sa tulong ng teoryang pampanitikan at panunuring pampanitikan, mas nakikita natin ang koneksyon ng kwento sa tunay na buhay. Halimbawa, paano mo mauunawaan ang damdamin ni Ibarra kung hindi mo sisilipin ang kanyang iniisip at pinagdaraanan? Ang teoryang pampanitikan ay magbibigay daan para masagot ang katanungang ito. Kaya sa susunod na pagkakataon na magbabasa tayo ng maikling kwento or ng nobela or ng tula or kahit manunood tayo ng mga pelikula, itanong mo sa sarili mo, ano kaya ang gustong iparating ng akdang ito? Ano ang lente na gagamitin ko para makita ko ang buong mensahe ng akdang aking binabasa o piyesang aking pinapanood? Sa susunod nating episode, tatalakayin natin ang formalismo. Ano ang kahalagahan ng istruktura ng isang akda at bakit ito ang unang hakbang sa pagsusuri. Iyon ang pag-uusapan natin sa next video. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like at i-share ang video ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklase na mahilig sa panitikan. Hanggang sa muli, ito si Sir CJ Tan at ito ang inyong teoryang pampanitikan in 5 minutes. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!